I know the Lord will make a way for me. Pwede ba nating sabihin, Lord, I believe. Amen. I believe, Lord. Yan pang sinasabi ng scripture, mga kapatid. At napatunayan natin yan na ang Panginoon ang laging gumagawa ng daan. Tayo manalangin sa hindi po pag-abala. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, maraming salamat muli sa araw na ito na yung ipinagkaloob sa amin upang magtipon sa iyong pangalan at makinig po ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ikaw pong patuloy na mangusap, magpaunawa sa bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng aming paksa na tinatalakay. Ikaw nawa ang patuloy na magbigay ng eyes of understanding, Lord, ng pagkaunawa po sa bawat isa sa amin na kapahayagan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, dahil kung wala ka po na tutulong sa amin, wala pong kabuluhan ng lahat ng ito. Sa iyo namin iniaasa at ipinagkakatiwala ang lahat. Aming dalangin ng lahat ng ito sa mo, itinataas sa iyong dakila at manal na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay makakaupo na. Tungo tayo sa PowerPoint natin, mga kapatid. So magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Brother Joshua, pwede mong kunin yung isang electric fan, Brad? Medyo maalinsangan. Thank you. So muli, isang mapagpalang gabi sa lahat, mga kapatid. Isang nakakapagod na maghapon sa ating lahat, lalong-lalo sa mga may mga trabaho at may mga ginawa. Pero salamat sa Diyos na andito kayo, mga kapatid. At napagtagumpayan natin ang buong maghapon. Ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating naranasan, mga kapaguran, at sa physical man at sa isipan. Pero salamat sa Diyos na dinala niya tayo dito. At yung mga wala, ipag-pray natin. At yung mga nasa live streaming natin, mga kapatid. So magpapatuloy tayo sa gabing ito. At gusto ko pong matapos na ito. Dahil sa Sunday ay si Brother Chad ang magpipreach sa atin. At hindi po kasi kami matutuloy sa Sambales. So hindi ko na-explain dito para makatipid sa oras. So sa katapusan na po ako ulit tatayo. Kaya tatapusin natin to hanggat maaari sa tulong ng Panginoon. So tungo tayo sa slide 61. Sister Mary Ann, nagtapos tayo sa slide 60 nung nakaraan. I'm sorry. Mali yung 34. Mali. Tika, mali yung naka-open dito sa ano ko. Tungo tayo sa slide. Nagtapos tayo sa 25. Dito tayo sa slide 26. Slide 26, atras mo muna, ipakita mo muna yung, okay. So, yung unang tatlo, yung unang tatlo na dinaanan natin, yung una ay believe God, yung pinaka-keyword natin, yung sabihin natin, yung point natin sa quote number 1 ay patungkol sa pananampalataya sa Diyos. At yung pangalawa, yung quote number 2, became part of each other. Once sumampalataya tayo sa Diyos, magiging kaisa niya tayo. Then yung quote number 3, keep the word. At doon tayo nagtapos. Napakahalaga ng pag-iingat ng salita ng Panginoon at inilarawan ni Brother Branham ang panahon na ito sa panahon nila Moses nung sila ay papasok na sa Promised Land. Yung mga nakapag-ingat ng salita, hallelujah, sila yung nakapasok sa Promised Land. Sila yung nakaranas ng pangako, mga kapatid. At sabi ng prophet, kung ano yung nangyari sa panahon na yon, sabi niya, sa panahon nila Moses ay siyang mangyayari sa huling mga araw na ito. So sana ay hindi lang to basta quote na binabasa natin, kundi kinukuha natin yung mensahe, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, atras natin sa huling slide bago yan,
Sabi ng prophet, this was Moses saying to Israel, to keep every word, don't you add one thing. Moses, that prophet, had been up there and seen the word of God. So, yan yung pangatlo. At dito tayo sa quote number 4, at dito tayo magsisimula sa gabing ito, mga kapatid. Next slide, Sir Mary Ann. Yeah, manifestation of the sons of God. Sa mga nagno-note, yan yung pang-apat natin na tutunghayan, mga kapatid. Okay. Sa paksa ni Brother Branham na Revelation chapter 5, part 2, 1961, sabi dito, paragraph 94, and now nature in itself is groaning, waiting for what? Manifestation of the sons of God. For the sons of God to be manifested. Can we say amen? So ang lahat daw po ng nilalang ay naghihintay sa manifestation ng mga anak ng Diyos. Sapagkat kinakailangan na ang mga anak ng Diyos ay mahayag. Amen. Sa paragraph 98, sabi dito, all nature is waiting for its master. Ang kalikasan, ang mga nilikha ng Diyos, ang mga halaman, ang mga hayop, they are waiting for their master. At sino yung master na tinutukoy? Sabi diyan, and the master is the sons of God that was given this earth. So, nire-refer yung panahon pa ni Adam, mga mahal kong kapatid, na binigyan ng dominion sa earth. Sabi dito, now, God will have His heavens. Sa kanya ang mga kalangitan, andun siya sa unang langit. Of course, o sabihin natin kung saan man yung pattern, first, second, third, andun siya sa pangatlo. Kung doon naman tayo magsisimula sa pinakataas, first, second, third. So andun ang Panginoong Diyos sa pinakamataas na dako. Sabi dito, but this was given to man, yung earth, and the kinsman redeemer come to redeem us back to that we lost. So yung dating hawak ni Adan na aklat, mga mahal kong kapatid, hallelujah, na kanyang iniingatan, ito ay naiwala. At naiwala daw ito ng tao, pero salamat, doon sa Revelation chapter 5, nakita natin na merong manunubos. Amen. Merong leon mula sa lipi ni Juda. At tinatawag itong kinsman redeemer, mga kapatid. Then sa paragraph 99, sabi dito, when the work is finished. So merong tatapusin na trabaho o gawa. We have all things again. So kapag natapos na daw po ang tinatrabaho ng Diyos, then mapapasa atin na muli ang lahat ng bagay. What kind of all things? We have eternal life. We have eternal health. We have eternal youth. We have eternal power. Amen. Sa atin na ang lahat muli. So bagamat may binhi tayo na eternal, pero yung kalubusan niya, yung kahayagan, yung manifestation, ay hindi pa natin nakikita. Pero kapag natapos na daw po ang gawa ng Diyos, hallelujah, ang kanyang tinatrabaho, mga mahal kong kapatid, then lahat ng naroon sa binhi na yon ay magmamanifest. Amen. Kung ano si Kristo na orihinal na binhi, na orihinal na salita, hallelujah, ganun din tayo. Merong pattern, mga mahal kong kapatid, meron tayong tinitingnan. Kung ano ang ating Panginoon, gayon tayo. Kaya kilalanin niyong maigi ang Panginoon, hallelujah, basahin niyo ang Biblia, makinig tayo ng mga pagtuturo at ng mga pangangaral, kilalanin natin ang Panginoong Hesus kung ano siya. Kung ano ang kanyang katangian, kung ano ang kanyang kalikasan, kung ano ang kanyang anyo, kung ano ang kanyang character, kung ano ang kanyang attitude. Amen. Kung siya ay banal, kung siya ay maluwalhati, na walang hanggang buhay, hallelujah, nananahan sa kaluwalhatian, ay magiging gayon ang mga anak ng Diyos.
We have all things again. Not only the eternal seed, mga mahal kong kapatid, kundi yung eternal manifestation ng life na naroon sa binhi. So, meron ng eternal life. Eternal health, ibig sabihin, wala ng kamatayan sa katawan na taglay natin sa panahon na yan. And we have eternal youth, kaya yung edad natin nasa 21 anyos, sabi ng prophet. Ang magiging kalagayan doon ay parang mga dalaga at binata. Then ang pinakamaganda, we have eternal power. So yan ang mga bagay na ito ang wala pa, mga kapatid ko. At ang sabi niya sa pagpapatuloy ng paragraph 99, we are just eternal with the eternal. Amen. Tayo ay eternal, nakasama ang eternal. And then we are all waiting for the time to come, waiting and groaning, waiting. So bagamat alam natin kung ano ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos, merong manifestations, merong kahayagan, kung ano talaga sila, kung ano yung nasa kaisipan ng Panginoon sa kabuuan, yun ang mahahayag. Hindi yung nasa binhi, nasa seed form, hindi yung nasa process forms na napakahaba ng tatakbuhin at lalakbayin nito, kasama na yung naging kalagayan natin sa pisikal, pero yung glorified form, mga mahal kong kapatid, yung tapos na gawa ng Diyos. Hallelujah. Pero habang naghihintay tayo riyan, we are waiting. At kasama sa waiting, ipinagitna yung salitang groaning. Kung naghihintay kayo at meron kayong hinihintay, meron kayong mafe-feel na groaning. Alam nyo ba ano ba yung Tagalog ng groaning? Merong paghibik. Merong, merong kang mararanasan na kasakitan. Merong mga sufferings, mga mahal kong kapatid. Yung nature nag-groan dahil nabubulok sila. Yung nature nag-groan dahil nasusugatan sila, namamatay. Yung kanilang mga sanga ay pinuputol. Ang kanilang mga dahon ay nalalanta at nalalagas. That's groaning. At sa tao naman, tayo naman, ang mga anak ng Diyos, na nasa pisikal ay nagkakasakit, nanghihina. So that's part of our groaning, mga mahal kong kapatid. Pero dapat ang mga anak ng Diyos hindi puro groan. Di ba dapat mas malaki yung part na waiting sa pangako ng Diyos. They that wait upon the Lord shall renew their strengths. Hindi puro groaning ang anak ng Diyos. Dahil kapag merong waiting, merong hope. Kapag wala tayong hinihintay, din wala tayong pag-asang nakikita. Kaya nga ang pananampalataya, kinote ito ni Brother Jeff nung nakaraang Sunday, Hebrews 11 verse 1, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Diba? Have faith in God. Believe in God. At kapag tayo ay sumampalataya sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita, then tayo ay sinisilyuhan ng Diyos. In reality, bagamat ang selyo ay nandun na sa Kanyang kaisipan, pero in reality, nang sumampalataya tayo sa Panginoon, nang tayo ay mabuhay sa mundong ito, nang mapakinggan natin ang Kanyang salita, in reality, we receive the seal. Amen. Kumbaga nahayag yung selyo. Yung selyo na yon ay nandun na sa Kanyang kaisipan, pero nahayag yung selyo sa panahon mo ngayon. Amen. Yung fulfillment ng selyo na layunin ng Diyos sa iyo ay natupad sa panahon ito. Hindi natupad sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, sila yung nakaranas ng katuparan sa kanilang panahon. Pero tayo ngayon, ang dumaranas ng pagsasakatuparan ng Diyos, ng Kanyang mga pangako. So take note for that, mga mahal kong kapatid. Waiting for the time to come. Waiting. Groaning and waiting. Sa dalawang mararanasan natin, habang inaasahan natin ang manifestation, may paghihintay at merong groaning. Paragraph 100. And in this sevenfold book of 7 redemption plans has been brought to us. So merong tinatawag na sevenfold book. Alam niyo mga mahal kong kapatid, kung ano yung nakalagay sa quotation na paano sinulat,
Kung capital yan na litra, di ko po yan binabago. At kung yan ay naka-close parenthesis, open parenthesis, at kung merong ganyan, yan po yan. Hindi po ako naglalagay niya. Kaya kung may makikita kayong maganyan-ganyan, dati na po yan na nandiyan, mga kapatid. Ang dinadagdag ko lang dyan, yung kulay para i-highlights, saka yung guhit. So, sabi ng prophet, merong tinatawag na sevenfold book. Isang aklat na merong 7 lupi, mga kapatid. At tinatawag din itong 7 redemption plans na dinala daw po sa atin. And that's what this book holds. So, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? The Book of Redemption. At pag pinag-usapan ng Book of Redemption, mga mahal kong kapatid, well, ikukunik lang natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. May tinatawag na 7 redemptive names of God. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Shalom, Nisi, Rohe. So alam nyo na yan. So yung 7 pangalan ng Panginoon ay may kinalaman sa kaniyang pagtutubos. Lahat ng iyon ay may kinalaman sa pagtutubos. Kaya nga tinawag na 7 redemptive, tama ba? Redemptive names of God. So yan ang tinutukoy ng prophet na sevenfold book. Dahil yung aklat na yon ay merong 7 lupi na gagampanan. At ipapakilala ng Panginoon kung ano siya. Kaya sabi niya, and that's what this book holds. Ito ang naroon sa aklat. Ito yung hinahawakan. Ito yung nilalaman ng aklat na ito. Now we are going to get over in the chapter 10 where this mighty angel proclaimed something. So patungo na tayo sa mighty angel. Sabi ng prophet, pero di natin titingnan kung ano meron diyan. Sabi niya sa pagpapatuloy, and he had a little book that John had to eat. So patungo na tayo sa mighty angel ng chapter 10 na ngayon ay may hawak siyang maliit na aklat na kinakailangang kainin ni Juan. And when he did, at nang kainin ni Juan, sabi dito, he got into his belly, belly, and it was bitter, but in his lips, it was sweet. So, nabaliktad ni Brother Branham. At wala namang problema doon, mga mahal kong kapatid. Kasi sa Revelation, mas nauna yung sa lips ay matamis, kapag kinain mo, sa yung bibig ay matamis, at kapag dinigest mo na, pag naroon na sa yung sikmura, ito ay magiging mapait. Tama ba? Pero sabi ng propeta, ito ay nagbibigay ng kapaitan sa ating tiyan at nagbibigay ng matamis na lasa sa ating labi. At ganito yan, ipinaliwanag ni Brother Branham. Sabi niya, when you have to digest it, then it gets bitter. Kapag ito ay yung kinain at ito ay na-digest na, naging parte na ng buhay mo, pumasok na sa kaloob-looban mo, magkakaroon ng kapaitan. Di ba? May mga sufferings na, mga mahal kong kapatid. Kapag sinimulan mo ng kainin ng aklat, hallelujah! Sinadya ni Brother Branham na balik na rin. Pero kahit saan natin yan dalhin, ay may papahayag natin kung ano yung pinupunto ng kasulatan. Sabi diyan, ito ay magiging mapait. Everybody is against you. So kapag kinain na daw ang aklat na kagaya ng pagkain ni Juan, ang mga tao ay magiging laban na sa iyo. Kaya pala magiging mapait, mga mahal kong kapatid. Kaya kapag ang isang mananampalataya kinain ng aklat, sumampalataya sa Diyos, nakipag-isa kay Kristo, hallelujah, nag-iingat ng salita, ang kanyang buhay ay nagpapasimulang maging mapait. Nakakaranas siya ng kapaitan. Kaya kayo ang nakakaalam kung nakakaranas kayo ng kapaitan sa karanasan, mga mahal kong kapatid, sa pananampalataya. Sabi niya, so it's hard to digest it. Mahirap maging parte ang salita ng Diyos, ang maging parte sa kaloob-looban mo. Kapag sinabi po kasing digest, yung vitamina ng pagkain, yung sangkap ng pagkain, yung mga nutrients ng pagkain, ay magiging kaisa na ng iyong katawan.
Tama ba? Ibig sabihin, kung ano yung kinakain mo, nagpapasimulang maging ganun ka na. Merong epekto yung pagkain mo na kinain. Kasabi niya, so it's hard to digest it. But when you are testifying of His glory, it is sweet in your lips. Di ba baliktad? Dati ang pagpapaliwanag natin dito, napakasarap pakinggan ng salita ng Diyos. Pwede nating dalhin sa ganon. Kay tamis ng salita ng Panginoon kapag pinapakinggan. Kay tamis pakinggan na may mga pangako ang Diyos. Kay tamis na marinig ang kanyang salita. Pero napakahirap ipamuhay. At sabihin naman natin na kapag nasanay ka na, kapag ang pagkain ito, ang salita ng Diyos ay naging parte na, sa una lang mapait. Pero later on, yung epekto pala nito ay mayroong ding dulot na tamis sa dulo. Humahagod, pag kinain mo, matamis, then medyo humahagod na mayroong kapaitan. Then habang tumatagal, tumatamis. At ang katamisan pa lang ito, ang sabi niyan, nagpapatotoo ka para sa kanyang kaluwalhatian. Take note for that. Dadaanan natin yan. Testimony. Testifying. Mga mahal kong kapatid, ang makakakain ng aklat ay merong pagte-testify. Hindi magiging tikom ang iyong bibig, hindi magiging tikom ang iyong buhay, hindi magiging sarado ang iyong palad. Ang isang anak ng Diyos na kumain ng aklat, na digest sa kanya at naging parte ng kanyang pagkataong pangloob, meron siyang patotoo, nakagaya ng patotoo ni Enoch. Enoch was translated because he had a testimony that he pleased God. Kayo ang nakakaalam kung meron kayong pagte-testify, mga kapatid ko. Sa school, sa trabaho, sa family, dapat merong pagte-testify. Ngayon, kung wala pang pagte-testify sa glory ng Panginoon, wala man lang naririnig ang mga mahal nyo sa buhay, there is something lacking. There is something na nagkukulang sa buhay natin. Baka hindi pa natin lubos na nakakain ng salita, ang aklat. Kinakailangang merong mahayag. At ang sabi diyan, it is sweet in your lips. Nagiging matamis ang salita. Ngayon, kapag nakain mo na, nagiging matamis. Pag inilabas mo, magiging mabango yung hininga mo, yung breaths mo. Ito yung magandang matamis na pananalita. Di ba? Hindi yung mapandayang pananalita, kundi pananalita na merong pagpapatotoo ng kaluwalhatian ng Panginoon. So tayo magpapatuloy sa pagpapatuloy ng paragraph 101. Sabi dito, but when you are testifying of His glory, it is sweet in your lips. Oh, when you are going through that great seeds, it's hard. So kapag ikaw daw ay dumadaan sa matinding, sabihin natin, pagsubok, napakahirap. Alam nyo, sinerge ko yung word na seeds, mga mahal kong kapatid. Yan yung na-corner ka na. Halimbawa, andito tayo sa loob ng building na ito, tapos pinalibutan tayo ng mga kaaway. Wala kang lalabasan. Wala na. Kumbaga, wala na. Pag bumaba ka dyan sa bintana, may kaaway. Pag dumaan ka dito, may kaaway. Bawat bintana may nakaabang. Nakukubkub na tayo. Pero sabi ng propeta, but then when you are out of that great seeds, you can testify of it. Then it is sweet in the lips. So hindi ko alam kung na-corner na ba tayo bilang Kristiyano. Naranasan nyo na bang ma-corner? Ibig sabihin, yung buhay nyo kasi ay talagang nagiging kakaiba. Na tila ba ang mga tao na nakapaligid sa iyo ay against you? They are against you dahil sa buhay na nakikita sa iyo at sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Hindi nyo sila kaibigan pag pinag-usapan ng salita.
Ang Panginoon, siya ang pinakamabuting nabuhay sa ibabaw ng lupa nang siya'y magkatawang tao. Pinakamabait ang ating Panginoon. Do you agree with that? Pero pag pinag-usapan ng katotohanan at pinag-usapan ng salita, ibang bagay, mga mahal kong kapatid. Hindi natin pwedeng i-compromise ang katotohanan. Hindi natin pwedeng i-compromise ang salita ng Diyos. Kaya kapag talagang totoong nakain na natin ang salita, kapag nag-uusap kayo ng nanay mo, yes, magpamilya kayo. Pero pag nag-sharing na kayo, against ng nanay mo sa'yo. Di ba na lang binhiyan, nasasang-ayon sa'yo. At tatanggap din ng salita. Pagkausap mo mga kaibigan mo, yes, kaibigan mo sila. Pag pinag-usapan yung school, okay. Pero pag ang nakikita na ay ang buhay mo at nagsasalita ka na ng salita ng Diyos, they are now against you. So dapat maranasan natin yan, mga kapatid ko. Ang makakaranas ng great seeds, mga anak ng Diyos na kumain ng aklat. Naranasang usigin sa pamilya, naranasang usigin ng mga classmate, naranasang usigin ng mga katrabaho. Ako naranasan ko yan. When I was studying, nagtatrabaho sa hotel, saan man ako nagtatrabaho, lagi akong tampulan ng tukso at bully, mga mahal kong kapatid. Pati mga manager at bisor, kalaban ako. Bakit? Kasi sabi ko, lagi kong kinakausap ang bisor ko, ang manager ko, pag hindi Merkulis ang day off ko at hindi Linggo, hindi ako papasok. Well, ginagalang ko ang patakaran, ang rules ng company, pero mas ginagalang ko ang salita ng Diyos. At may tamang paraan, mga mahal kong kapatid. Pwede kang mag-excuse. Pwede kang maging matapang na ipaglaban kung anong karapatan mo. Meron tayong karapatan. Kaya nga si Chichi, dapat andun to sa school. Sabi niya, pagdating ni Chichi kanina pa, 6:00, pinababalik kami ni Ma'am kasi mag-aayos na kami ng mga instrumento na dadalhin bukas. Sabi ko, bakit di ka nag-excuse? Alam mo namang may gawain. Sabi ko, tumugtog ka muna. Buti nga, hanggang ngayon, nandito ka pa, Ate Chichi. Nagpaalam ka? Very good. So, dapat alam natin yung karapatan natin, mga mahal kong kapatid. Iano kung usigin ka nila. Di ba? Iano kung anong sabihin nila sa'yo. Basta ang ginawa mo, nagpaalam ka. Ginawa mo yung makakaya mo magpaalam. Ngayon, kung di ka pinayagan, nasa iyo ang pagdidesisyon. Pwede mo silang igalang, pumunta ka doon. Alam naman ng Diyos, maja-justify ka. Pero kung wala kang ginawa, may problema. At least sinubukan mong magpaalam. So, ang mga taong nakakain ng aklat at kumakain ng aklat, hallelujah, meron silang mararanasan na pag-uusig. Everybody will against you. Everybody against you. Pero sabi ng prophet, but then when you are out of that great seeds, you can testify of it. Hallelujah. Meron na namang pagpapatotoo. Then it is sweet in the lips. So, di ko alam kung meron tayong patotoo, mga kapatid ko. Sabi ng prophet, see, that's right. That this book of redemption. So, ito pala ang aklat ng katubusan. Na kapag kinain natin, hallelujah, may mararanasan tayong dakilang pag-uusig, matinding pag-uusig. Pero ang magiging resulta pala ng pag-uusig na yan, pag nalampasan mo na, papuri sa Diyos. Patotoo para sa kanyang pangalan. Amen. Kaluwalhatian para sa kanya. So, tungo tayo sa panglima na quote number 5. Andyan yung, dito ang tinitingnan natin yung pagtitestify. Then dito sa panglima ay patungkol na po sa influence. Kinakailangang merong buhay na ikaw ang makaka-impluwensya. Hindi ikaw yung mai-impluwensyahan. Kapag hindi ka pa nakakain ng aklat, ikaw ang mai-impluwensyahan. Pagkasama mo ang mga kaibigan mo, manghihina ka. Pag ang lagi mong kausap mga barkada mo, panghihina ka. Manlalamig ka. Pagkasama mo yung mga mahal mo sa buhay na hindi mananampalataya, at kapag ang mga pinag-usapan na ay patungkol sa mga praktikal na bagay,
Pagsasabihan ka na kung ano-ano, di ka man lang nakatulong, di ka man lang nag-iisip na magtrabaho para makatulong, then, panghihinaan ka. At ikaw ang maiimpluwensyahan. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos na nag-i-enjoy na kumakain ng kanyang salita, ng aklat na ito, then, ang buhay mo ay magiging influence. Na paragraph 169, sabi dito, as the Holy Spirit told John on the Isles of Patmos, thou must prophesy, yet before kings and nations and people. So sabi ng Panginoon kay Juan, doon sa isla ng Patmos, kinakailangan mo magpropesiya muli sa mga hari at sa mga bansa at sa mga tao. The book of Revelation is still prophesying. So bagamat ito ay naisulat noon pang 96 AD. Pero until now, ito ay nagpapatuloy na nagpo-prophesy. At si Juan na minamahal ay inutusan na mag-prophesy, mga mahal kong kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi dito, they rest from their labors, but their works follow them. Their influence that they had still follow them. See, certainly it is. So ang mga taong ito, si John, the beloved, ang mga mananampalataya nung unang panahon, nangagpahinga na sila. Ibig sabihin, sa pisikal na kalagayan, namatay sila. Nagpahinga sila sa katawang pisikal, sa kanilang trabaho, sa kanilang misyon na ginawa sa ibabaw ng lupa. Yung pagiging mananampalataya, pagiging Kristiyano, yung pamumuhay ng salita ng Diyos, nagpahinga sila. Pero ang kanilang mga gawa ay nagpapatuloy, mga mahal kong kapatid. At may kinalaman yung tinatawag na influence. Meron silang iniwan na influence sa mga tao. At yung influence ni Juan na minamahal hanggang ngayon, dala natin. We're still quoting his name. Tama ba? Napakatagal na ng panahon na lumipas, pero ang mga lingkod na ito ng Panginoon, lagi nating binabalikan, yung mga mananampalataya nung unang panahon. We're referring to them. Ibig sabihin, merong influence yung buhay nila. Yung buhay nila ay nagiging halimbawa, nagiging pattern sa bawat henerasyon na sumunod sa kanila hanggang sa panahon nating kinabubuhayan. Nagpahinga sila sa pisikal, nangamatay sila, mga mahal kong kapatid, inusig. May mga taong pinatay dahil sa pananampalataya, pero ang kanilang gawa, yung kanilang mga, sabihin natin, ipinahayag sa mga tao, ipinamalas sa mga taong paraan ng pamumuhay, naging malaking katanungan yon sa marami. At sa iba naman ay naging challenge ito at tumawag pa ng lalong marami pang mga Kristiyano. Kaya habang pinapatay sila, dumadami sila, di ba mga kapatid? Hallelujah! At yung buhay nila ay naging influence. At ito ay sumusunod. Sa pagpapatuloy, paragraph 170. And now today, sa panahon natin, nirefer ngayon ng prophet ang panahon natin. And now today, we find the same thing, influences. Yung nakakain ng aklat, magpo-prophesy. Kapatungo na tayo. Huling quote natin ito. Sa Eat the Book, ang kasunod nito, prophesying na. At may kinalaman ang influence na yan sa ikalawang bahagi, mga mahal kong kapatid, yung testify, may kinalaman yan sa ikalawang bahagi. Sabi ng prophet, and now today, we find the same thing, influences. We've got to influence. Kapag meron kang na-impluwensyahan, meron kang madadala. Kung meron kang ma-impluwensyahan, meron kang maakay. Kapag nagiging influence ka,
Imposibleng walang mga taong kahit pa paano titingnan ng buhay mo. Pag sinabi kasing influence, mga mahal kong kapatid, gagayahin ka nila eh. Kahit nga uwak lang yan, hindi talaga agila. Pag ginaya ka ng uwak, yung kaklase mo, magpapalda rin yan. Yung kaklase mo, magpapahaba din yan ng buhok, kahit uwak yan. Magiging kaibigan mo yung mga denomination, bagamat end time ka, ikaw yung magiging sentro ng inyong pagkakaibigan. Ikaw yung magiging standard nila. Ang sarap nun, ikaw yung bida. Naranasan nyo ba na sa inyong mga magkaibigan, kayo yung bida? Ako nung nag-aaral ako, ganun ako lagi. Ako yung boss. Yung leader nila. Ako yung bida-bida. Minsan sa maling paraan at minsan sa tamang paraan. Hindi tayo yung dinadala nila pag sinabing, punta tayo doon, sunod ka. Dapat ikaw yung humahatak sa kanila, mga mahal kong kapatid. Ikaw yung may malakas na magnet. Na kapag nakaupo ka diyan, may mga lalapit sa'yo. Ma-attract yung mga tao sa'yo. At magpapasimula kayo magkumpulan, mag-sharing ng Word of God. Amen. That's the influence. Magiging isa kang magnet. Di ba? Ang salita ng Diyos, parang magnet din yan tayo, parang magnet din tayo. Ikaw yung magfu-full sa kanila. Kung tayo ay pinufull ng Diyos, ipupull din natin sila. Yung mga maliligtas, mapufull sila. Hindi yung full na mababagsak ka, baka matisod sila. No. Full. P-U-L-L. Mahatak mo sila. Pero kung ang mga kaibigan mo lumalayo sa iyo, well, pwedeng andun ka sa unang part na they are against you. Yung bago ito. Pero hindi rin naman pwede na lahat galit sa iyo. Pwede mong sabihin, bakit, Brad, hanggang ngayon ganyan, parang yung pamilya mo laging galit sa iyo. May problema din kung puro galit sa iyo. Kinakailangan balanse. Pag pinag-usapan ng katotohanan, they are against you. Pero pag pinag-usapan na ang bunga, ang kabutihan, amen, na-attract ang mga tao. Kaya sabi pa nga ng banal na kasulatan, ang mga tao ay luluwalhatiin ng Diyos dahil sa buhay ninyo, sa buhay natin. Sabi ng prophet, and now today, in our days, we find the same thing, influences. We've got to influence. Before we can influence, we've got to recognize God. So bago daw tayo maka-influence sa mga tao, bago natin sila madala, bago natin sila ma-attract, bago tayo merong maakay at maggugustuhin nilang tularan ng ating paraan ng pamumuhay, kinakailangan merong mangyari sa atin. We need to recognize God. Kinakailangan makilala mo ang Diyos. Amen. Kinakailangan mong you are aware of God sa buhay mo. Nakikita mo ang kanyang pamamaraan, ang ginagawa sa buhay mo. Kasabi diyan, we've got to be clean. Kinakailangan nating maging malinis. We've got to be humble. We've got to get ourselves down and know, just keep imagining and knowing how little you are. Ibig sabihin, laging dapat nasa pagpapakumbaba ang isang anak ng Diyos, na laging ang kinikilala niya ay ang Diyos sa kanyang buhay. Lagi siyang nasa kapakumbabaan, na lagi daw niyang ini-imagine at iniisip, na inaakala niya sa kanyang sarili na siya'y walang anuman kung wala ang Diyos. Kaya magagawa mo talagang magpatotoo kapag naranasan mo ang Diyos sa buhay mo na meron siyang ginawa sa buhay mo. You are aware. Alam mo sa sarili mo na may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid ko, pakinggan niyong mabuti. Dapat alam natin na merong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay ninyo? Masasabi nyo ba na ang pagdalo nyo sa gawain ay gawa ng Diyos? Hindi dahil lamang naakay kayo ng tao o kung sino man,
o dahil napipilitan, sinusubukan na lang magpatuloy kahit wala nang kagalakan sa puso na dumalo sa gawain, alang-alang na lang sa kaisipan ng tao na para hindi mapahiya. Sana walang ganun sa atin. Nandito sa gawain na hindi ang gawa ng Diyos ang nakikita, kundi nagsusumikap na lang sa kanyang sarili. Para lang masabing nagsisimba at may pakita sa mga tao, sa nanay, sa tatay, sa kapatid na andito pa rin ako. Pero deep inside, wala nang kagalakan sa puso dahil walang makitang gawa ng Diyos o walang nakikitang ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Pero kung totoong merong binabago ang Diyos sa buhay ninyo, yung dating kayo ay hindi na kayo ngayon, then you need to recognize that is God. Ito ay Diyos na gumagawa sa buhay ninyo. Habang kayo ay nagpapakumbaba, inaamin ang inyong kahinaan, ang inyong mga pagkukulang, isinusuko ito sa Diyos, din ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay may ginagawa sa buhay ninyo. Minomold niya tayo, hinuhubog yung lupa na mabato, yung lupa na damuhan, yung lupang wala sa tamang kalagayan na walang mga pananim, inaayos ng Diyos. Nilinis ng Diyos, inalis ang mga bato, at pagkatapos tinamnan ng binhi, namumunga na dapat, di ba? At mamumunga dapat sa uling mga araw na ito. So dapat nating laging isipin, ini-imagine, kung mayroong magandang imagination ito mga kapatid, ini-imagine mo na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Nakikita mo ang iyong sarili na pariwara. Di ba? Hindi nag-imagine ka sa mga pangarap mo. Well, maganda yon, walang masama. Pero napakasarap mag-imagine na, Lord, hindi ko ito matatanggap kung wala ka. Lord, gusto ko ng bahay pero hindi ako magkakaroon ng bahay, Panginoon, kung wala ka. Lord, gusto ko magkatrabaho pero alam ko, Panginoon, kung hindi ka magbibigay ng trabaho, mapapalayo ako sa iyo. Pero kapag nag-imagine ka ngayon na ang Diyos ay lagi mong kasama, ang Diyos ay nariyan, nakasama mo. Hallelujah. Lagi mong i-consider ang Diyos sa buhay mo sa anumang desisyon na gagawin mo. Amen. You need to recognize God na wala kang magagawa. Paragraph, sa pagpapatuloy, ito yung sinasabi ko na ando sa awit nila Brother Jeff. Hindi natin inabot nung nakaraang linggo. Sa pagpapatuloy, sabi diyan, you are nothing. I am nothing, you are nothing, all of us are nothing. None of us is nothing, but He is all. You need to recognize that. Kaya di ba, naalala niyo yung greater than ko, yung greater than? Doon sa brother, nakalimutan ko na kung si Brother Joshua ba o si Brother Jeremy yung sisindang ko. Yung isa ay abalang nandoon sa Maynila at narinig kong naulinigan ko na nakapagsabi na plano ko na pong mga apply dito. At yung isa naman ay nasa Ragay. Naabala din sa kanyang ginagawa. Kaya kapag nag-iisip ako, nalulungkot sa aking puso, opportunity is greater than ministry. Hindi dapat ganon. Dapat ministry is greater than opportunity. At kapag na-recognize natin na ang Diyos, nasa Kanya ang lahat, He is our Jehovah Jireh. Amen. He is our Jehovah Shalom, ang nagbibigay ng kapayapaan. He is our Jehovah Rohi, our shepherd. Tama ba, Brother Jeff, yung Rohi? Tama ba? Our God is our shepherd. Jehovah Tzidkino, our righteousness. Jehovah Rapha, our healer. Amen. So kung maiintindihan lamang natin yan, mga mahal kong kapatid, He is all. Painuel. Pagkasama mo talaga, Painuel, ang mga Kristiyano, nababago din yung aura mo. Nababago yung pagkatao mo. Dati nung si Painuel ay kasama na ng mga hindi mananampalataya, para ang layo na, ibang-iba na eh. Manginginom na ulit. Di ba? Abalang-abala na sa mundo, pero pagkasama natin si Painuel, parang ang amo-amo. Ang sarap tingnan ng pagmumukha ni Painuel. Pero dati, sarap bugbugin. Peace be with you, Painuel. Mahal natin ang isa't isa. Pag-usapan nga namin, Painuel, nung nakaraan eh. Yung unang naging song leader dito at MC, si Brother Noel, saka si Brother GR.
Si Brother Noel, marunong mag-MC yan. Magaling mag-song leader yan. Maraming alam yan na kanta sa Only Believe. Kasi yung mga Baptist, kadalasan yung mga kanta nila kagaya sa Only Believe, mga kapatid. So we need to recognize that God, He is all in our lives, mga kapatid. At kapag naranasan natin na yan, then, magiging part yan ng buhay natin, ng paraan ng pamumuhay natin, then ang dulot niyan ay maganda para sa mga taong nakapaligid sa atin, para abutin sila, para akayin sila. So sa pagpapatuloy ng paragraph 171, then you will understand it and cry, who is me? When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who will go for us? Then he answered, Master, Master, here, send me. Amen. Hallelujah. Kapag ngayon nakain mo ang aklat, kinakain mo ang aklat, marirecognize mo ang Diyos na wala kang magagawa sa iyong sarili. Hallelujah, magpapakumbaba ka, iiyak ka sa Panginoon, at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sino ako? Sabang tao ako. Walang kabuluhan ang buhay kong ito. Alam niyo, napakasarap maranasan ang biyaya ng Diyos. Iiyak ka talaga sa Kanyang presensya. Iiyak kang masaya. Iiyak kang ramdam na ramdam mo ang pagmamahal ng Diyos. Sana nararanasan nating lahat yan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. At kapag naranasan mo ang Panginoon, at patuloy na nararanasan mo ang Kaniyang gawa, napakasarap magpahayag. Napakasarap mag-testify. Ang lakas ng loob mo na mapatext man yan, mapachat man yan, mapapersonal man yan, na bahaginan ng mga tao. In a simple way. Sa iba't ibang mga pamamaraan na may papahayag mo sa kanila ang salita ng Diyos. So sabi dito, Panginoon, narito ako. Isugo mo ako. Hallelujah. So, tungo tayo sa pangalawang bahagi, mga kapatid. Thou must prophesy again. Sana maranasan natin to at maunawaan natin, mga kapatid. Basahin natin ang Revelation chapter 10 ulit, yung verse 11 na lang. Yung pinaka-konteksto natin, yung text natin, yung binasa natin sa pinakaunahang slides, ay from verse 8, kasama doon yung eat the book, pero ngayon ay verse 11 na lang, sabi dito, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples. So, ang binold ko lang, yung about lang sa peoples, sa mga tao, thou must prophesy again before many peoples. Sa maraming mga tao, kasi yung nation medyo imposible pa. Pero pwede mangyari yan kung meron kang imi-message na taga-Canada. Ipopost mo sa Facebook mo na meron kang mga friend na taga Malaysia, Thailand. Di ba? Yung sineshare mo sa Facebook, may mga kaibigan ka ngayon, napakadali na para ipaabot ang mensahe. Kung meron kang mga kaibigan, kakilala, classmates, dati, kapamilya, nasa ibang bansa din, you can prophesy to the other nation. Saan man sila naroon. Pero dito na lang tayo sa unang bahagi. Thou must prophesy again before many peoples. Ano meron dito, mga mahal kong kapatid? Ito yung ating titingnan. Una, end-time evangelism. At sino ang part? Sino ang gagawa ng end-time evangelism, mga kapatid? Yung mga ministro lang po ba? Yung mga manggagawa lang? No. All of us. Lahat tayo dito, end-time message believer. Kung sinasabi mong end-time ka, sinasabi natin end-time tayo, at tayo tinawag na end-time because we have the message. Meron tayong mensahe. Kagaya kanina, yung mekanikong kausap ko, nung kakain na kami ng tanghalian, naulinigan ko na siya yung iglesia ni Manalo, dahil laging friend ko na siya sa Facebook.
Pero kanina, nung magtatanghalian kami, nanalangin ako, nanalangin din siya. Sabi ko, pwede ko bang malaman kung ano yung reliyon mo, boss? Iglesia ako. Tama ka ako. Nakita ko sa Facebook mo, iglesia ka. Nagka-sharing kami ng konti. Sabi ko, kami ka ako, end time kami. Di ba, yung end time, parang born again yan? Sabi ko, hindi. May mga galing sa born again. Pero, natatawag na rin kaming born again dahil sa kung ano talaga yung born again. Kasi yung born again, sabi niya, di ba yung born again kay Kibuloy yan? Sabi ko, hindi. Iba yung kay Kibuloy. Galit kami dyan kay Kibuloy, we're against kay Kibuloy. Sabi, tama nga mandarambong yan eh. So nagka-sharing kami, mga mahal kong kapatid. Napakasarap. So, alam nyo, yung end time evangelism sa panahon natin, pinaganda na nga ng panahon, ng Panginoon eh. Hindi na yung kagaya dati na mayroong mga krusada. Kaya sabi nga ni Pastor Nestor, di ba, yung krusada, lipas na. Dati ginagawa na nila yung krusada. Pero may mga gumagawa ngayon ng krusada, pero hindi na po epektibo. Parang katawa-tawa na sa paningin ng mga tao. Merong mas mabisang evangelism, mga mahal kong kapatid. Buhay natin. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa nila, tama yon. Wala namang masama. Pero binigyan na tayo ng Panginoon ng mataas sa technology. We have the YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Pwede natin gamitin ang mga platform na yan to share the message. At hindi lamang isang bayan, isang barangay ang maaabot mo. Libo-libong tao ang maaabot mo. Thousands of people. Ilan ba ang friends mo sa Facebook? Thousands. Pag nag-share ka ng isang message, isinare mo yung isang link ng ating preaching, maraming makakakita na yan, then, ginagampanan mo ang evangelism. Sa panahon nila Pablo, yung mga libro at aklat, kailangan ipasa-pasa. Yung mensahe para sa Corinto, sa Laodicea, kinakailangan pag natapos na nila, ipasa doon sa ibang iglesia. Pero sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, ibinigay ng Panginoon ang technology para gamitin natin sa wasto at tama. Amen. I do believe, sa puso ko, andyan ang platforms na yan. You have the cellphone, you have the tablet, you have the laptop. Ako nga, nung yung cellphone ko, 3210 lang, mga mahal kong kapatid. Alam nyo naman yung kwento ko. Lahat ng mga number, nasa contact ng cellphone, ng papa ko at cellphone ko, mga mahal kong kapatid. Mga kamag-anak ko, mga tiyahin ko, tiyuhin ko, lahat ng pinsan ko. Pinagsisindan ko sila ng message. Ng verses. Nangangaral na ako sa kanila sa pamagitan ng cellphone. Sabi ko pa nga doon sa mga tiyahin ko, sa mga pinsan ko, humingi ako ng paumanhis sa kanila, kung naging masama ka ako, yung ugali ko, ganito, ganyan. May mga nagre-reply, ano nangyayari sa'yo? Umamatay ka na ba? Nababaliw ka na ba? Yeah. At nung ako ay magpapasimulang mag-evangelize dito, mga mahal kong kapatid, sulat lang. Liham. Mga trucks, we can do that. Di ba? At mas marami yung maaabot natin. End time evangelism. Part yan ng thou must prophesy again. Amen. Pero wala kang isi-share kung wala kang nalalaman. Wala kang isi-share kung wala kang sinasampalatayanan. At walang kwenta ang pag-share mo kung hindi mo yan naranasan. Meron kang lakas ng loob, meron kang confidence, hallelujah, na i-share ang isang bagay na totoo dahil naranasan mo. So mamaya titingnan natin yan sa mga sunod. Pangalawa, witness the redemption. Iti-testify mo, papatutuhanan mo, magiging witness ka ng katubusan.
Magwi-witness ka ngayon. Hallelujah. Abang binubulay ko to, mga mahal kong kapatid, habang ini-imagine ko to paano nangyayari, Isang Kristiyano, isang mananampalataya na tinubos ni Kristo, na niligtas, na binago ang buhay, na malakas ang loob na magpapatotoo sa mga tao, na papatunayan, makapangyarihan ang dugo ni Kristo. Totoo na merong Kristo na nanaog, na inalay ang kanyang buhay, at merong Kristong nangako na muling babalik para sa final redemption, sa kakumpletuhan ng redemption. You need to testify. Kinakailangan mong patotohanan. Pag sinabing witness, patutunayan mo yung isang bagay. Testigo ka. Witness ka ng redemption. Amen. Magpapatotoo ka. Hindi lang yung patotoong tatayo ka dito. Testigo ka ng Diyos. Witness ka ng Panginoon na totoo ang redemption. Kaya lang, ang makakagawa lang nito, yung kumain talaga ng aklat. Kaya lagi di bumabawi sa habang nagbubulay ako, biglang sinasabi ng Panginoon, naisip ko, ang makakaranas niyan, yung makakakain ng aklat. Amen. Pero at least alam niyo, ganyan ang mararanasan ng makakakain ng aklat. Patotohanan mo ang katubusan. Na totoo ang pagliligtas, na totoo ang pagtutubos, na merong makapangyarihang dugo ng Panginoon na naglilinis at nagbabago ng buhay natin araw-araw. Amen. Mangyari nawa ito sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Then share the message of the hour. Yan ang aklat sa panahon natin, ang bukas na aklat. Nasa dulong bahagi na tayo ng pagtutubos ng Panginoon. Patungo na tayo sa rapture, sa claiming. At si Brother Branham, ang mensahe niya, ang naghanda para sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Siya ang matalik na kaibigan ng nobyo na nagpakilala sa atin, mga mahal kong kapatid. Ipinakilala niya sa atin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Share the message of the hour. Kung nakain natin ng aklat at kinakain ng aklat, hallelujah, magagawa mong ibahagi ang mensahe sa kapanahunan. Hindi ka mahihiya, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalangan. At napaka-epektibo po nito para sa end-time evangelism. Share the message of the hour. Amen. Hallelujah. Brother Joshua, nagawa mo na ba yan? Minsan sa buhay mo? Na ibinahagi mo sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, na merong propeta sa huling mga araw? Na merong mensahe ng pagpapalabas sa denomination? Kinakailangan yung lumabas sa sistema ng simbahan, sa sistema ng sanglibutan, dahil kung hindi kayo lalabas, mapapahamak kayo, madadamay kayo sa salot na naroon sa ina ng patutot, sa Babylonia. Ulitin ko, ang makakaranas nito ay ang kakain ng aklat. Waiting. Groaning. Dapat nasa isip natin yan. Na isang araw makakapag-share ako ng message ng propeta, ng mensahe. Amen. Hallelujah. Magiging part yan ng buhay mo. Then kapag kinain mo ang aklat, ano meron sa aklat? Ano ipoprophesy mo? Sabi ng Revelation, prophesy, thou must prophesy again. At pag pinag-usapan ng prophesy, mga mahal kong kapatid, ipinakita sa atin ng mensahe, ipinakita sa atin ng Biblia kung ano ang mangyayari at nangyayari. The next, you will foretell what is happening in our days. Part pa rin yan ng unang bahagi, end-time evangelism. Sasabihin mo sa mga tao, magpapahayag ka kung ano nangyayari sa ating panahon. Amen.
Dapat sinasabi mo sa kanila kung anong nangyayari. Sabay na natin yung panglima. You will foretell what will happen. Hindi madaling sabihin yan eh. Sasabihin mo sa nanay mo, Nay. Nanay mo, Katoliko. Sasabihin mo sa nanay mo, habang nasa pagkainan kayo, Nay. Pag nanatili ka, Nay, na Katoliko, Nay, maiiwan ka, Nay. Hindi ka makakasama, Nay, sa pag-agaw. Nagawa nyo na ba yan? O kahit tinix nyo man lang yung nanay nyo? Mahal nyo ba talaga yung pamilya nyo? Huwag na lang natin daanin sa tinatawag na evangelism na kailalim. Na walang tinanggap na propeta sa kanyang sariling bayan. Dalhin na lang natin sa pagmamahal. Kung mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang nanay natin, you can write a letter, you can chat, you can text, you can share the message. Sa messenger, friend nyo naman yung nanay nyo, friend nyo yung kuya nyo, yung ate nyo, kunin nyo yung link, ishare nyo sa kanila. Doon nga sa group namin, si Bandol, naiinis na ako eh, kanong di ko talaga kaya, kinausap ko na. Share ng puro video ni Ili Soriano. Wala namang nagre-react sa kanya. Grupo yun namin ng mga apundar. Ang sipak niya, araw-araw. Alam niya nila Sister Regina. Kinounter ko. Ako naman. See? Di ko alam kung may mga group kayo sa pamilya niyo. Kung wala, gumawa kayo ng group. Nakakagawa nga kayo ng group sa school eh. Di ba? Mga friends ninyo. Lalong-lalo yung mga brother, gumawa kayo ng groups. Doon sa groups, isend nyo lang yung mga preaching. Magbasa kayo ng verse, isend nyo doon. Kung meron kayo narinig na message, nagbasa kayo ng message. Kung meron kayo nakitang magandang bahagi, i-note ninyo, i-copy ninyo, then paste, send. Amen. At ang makakagawa lang nito, yung nakakain ng aklat. Ang makakagawa niyan, yung makakakain ng aklat. Ang nakakagawa niyan ngayon ay yung kumakain na ng aklat. Amen. Yung nadadigest na ang aklat, nadadigest na ang salita, yun ang makakagawa niyan. End-time evangelism. Pag sinabing end-time evangelism, yung i-share mo, yung message of the hour. Amen. Hallelujah. Foretell what is happening in our days. Bakit ganito na? Bakit nagkakagulo na ang ating gobyerno? Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Yung magiging mga senador natin, di ba? Yung mga magiging pinuno natin, mga mahal kong kapatid. Then foretell what will happen. Sabihin nyo na merong pag-agaw. Sabihin nyo na merong dakilang kapigatian. Sabihin nyo na merong paparating na battle of Armageddon. Na merong digmaan. Na merong matinding pagkagutom na mangyayari. Ang makakagawa niyan, yung makakakain at kumakain ng aklat. Amen. Abang binubulay ko to, mga mahal kong kapatid, ang nai-imagine ko talagang Kristiyano, mananampalataya, tao na makakagawa nito, ay yung isang mananampalataya na naranasan ng katubusan. Ang nakikita ko sa aking imahinasyon ay isang mananampalataya na naranasan ng katubusan, naranasan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Na habang ini-imagine ko to nung mga nakarang araw, habang inihanda ko to, nakikita ko ang isang mananampalataya na nagpapahayag sa kanyang pamilya. Naramdam yung pagmamahal, yung pag-care, yung pagmamalasakit sa kanila, nanay. Merong pangako ng pag-agaw. Merong mensahe ng paglabas. Papatunayan mo kasi nga naranasan mo. Naranasan mo nang lumabas. Andun ka sa dating sistema na yon.
Ngayon, kung hindi pa natin yan nagagawa, mga mahal kong kapatid, patuloy tayong kumain. At paano ba yung pagkain na ginagawa natin? Sampalatayanan, isakatuparan, gawin. Amen. Hallelujah. Foretell what will happen. Then pang-anim, reflect the message. Buhay na mismo yan. Kahit hindi ka na magsalita, live the message. Ipakita mo ang mensahe sa buhay mo. At pang-pito, be a message. Yan ang end-time evangelism para sa akin. End-time evangelism din patungo sa pang-pito, mga mahal kong kapatid. So take note for that Yung pitong yan, isaisip nyo lang. Magbabasa na po tayo. Yan ang nilalaman ng mga babasahin nating mensahe. Amen. Okay, next. Quote number 6, 1965, November 28, God's only provided place of worship to reflect the image of Christ. Sabi ni Brother Branham, so a prophet is a chosen vessel of God that cannot reflect nothing at all, but he is in direct line with that reflection. Ang isang propeta daw na magpo-prophesy ay piniling sisidlan ng Diyos na hindi makakapag-reflect hindi siya makakapag-reflect ng sabihin natin, wala siyang maire-reflect na anuman kung hindi siya nakadirekta doon sa pinagmumulan ng refleksyon. Ibig sabihin, merong liwanag, merong ilaw na dapat doon ka nakadirekta para mag-reflect ka. At sabi dito, to reflect the image of Christ, the Word of God. See, nothing else can do it. So kinakailangan ang isang mananampalataya ay nakadirekta doon sa refleksyon. At ang refleksyon ay si Kristo. Ang i-reflect mo ay ang imahe ni Kristo, ang salita. Ito dapat yung makikita sa buhay mo. The next, sabi dito, you are a reflector. That's the reason the prophet had to eat the book. That's the reason he had to eat the scroll. He had to reflect that word for that age. Ano yung i-reflect natin, mga mahal kong kapatid? The message of the hour. Ang salvation, nire-reflect na po yan ng maraming simbahan. Ng mga Wesleyan, ng mga Lutheran, hindi natin ibinababa ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay parte ng redemption. Pero nasa dulong bahagi na tayo ng redemption, mga mahal kong kapatid. Amen. Naranasan na natin ang kaligtasan at patuloy nating ginagawa ang kalooban ng Panginoong Diyos sapagkat ito ay parte ng pagliligtas na ginawa niya. Kaninong cellphone na yan? Dito ba sa taas? Diba? We need to reflect the message of the hour. In a good way. Ang bukang bibig mo, mensahe. Ang buhay mo, mensahe. Kaya ka nagpapahaba ng buhok dahil sa mensahe. Amen. Hallelujah. Dahil sa mensahe ng Panginoon sa ating panahon. Kaya meron tayong mga pangaral ng propeta, binasa ni Brother Chad, yung mga dress code, hair code, at kung ano-ano pang code. That's the message of the prophet. Pag pinag-usapan ng pagpapahaba ng buhok, si Pablo, sinulat niya sa mga taga-Korinto, ito'y lambong. Glory. Pero hanggang doon lang ang sabi ni Pablo. Pero ang nag-elaborate sa panahon natin, ang talagang nagbigay ng diin sa panahon natin ay si William Branham. Na tinawag siyang woman hater. Ang mensahe ni Pablo ay
na-experience ng mga mananampalataya sa kanyang panahon at merong epekto ang kanyang mensahe. Bumago ng mga buhay sa mga taong inabot ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ni Pablo. At salamat sa Panginoon, meron tayong mensahe ni Pablo. Pero merong propeta ang Diyos na binigyan ng diin ang mensahe na meron tayo. Amen. Hallelujah. Pinagtibay lamang niya ang mga sulat ni Pablo. At yung sulat ni Pablo, mas inihayag ng Panginoon sa ating panahon. Yung sulat ni Pedro, yung sulat ni Juan, yung aklat na kapahayagan ay lalong pinagtibay sa ating panahon sa pamamagitan ng propeta. Kung yung pokpok ni Pablo ay isa, yung pokpok ni Brother Branham baka 7. Kuha niyo, mga mahal kong kapatid, yung pagbibigay diin, ibig sabihin yung pokpok ni Pablo para yun sa mga mananampalataya sa kanya. Pero yung pagpupukpok ni Pablo, na sinundan ng pagpupukpok ng propeta sa ating panahon, mas mabisa sa ating panahon. Ang kinakailangan nating i-reflect ay ang mensahe, ang salita ng Diyos sa kapanahunan. Amen. Hallelujah. You need to reflect that word for that age, for your age, for our age. Paragraph 269, notice Enoch. God's perfect reflector in type. When God was through with him, He just translated him, took him up. So ang kakain ng salita, hallelujah, mag-ire-reflect ang buhay ng salita, magiging reflector siya, then ang kasunod niyan ay pag-agaw. Amen. Ang makakasama sa rapture, na parte ng ikalawang bahagi ng pagtutubos ng Panginoon, yung claiming, ay ang mga anak ng Diyos na kinain ng buong buo ang aklat na bukas. Bakit aklat ng bukas? Bakit hindi aklat na sarado yung kinain natin? Yung aklat na bukas, mga mahal kong kapatid, pagpapakita yan ng kapahayagan. Inireveal ang 7 selyo, ang 7 kapanahunan ng iglesia. Amen. Ang ipinakain sa atin, kaya kung ang kakainin natin ay ang bukas na aklat, hindi lamang katubusan, hindi lamang kaligtasan, ang makikita sa atin, kundi ang makikita sa atin ay mga kapahayagan ng Diyos. Mga kapahayagan na dinala ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng propeta. Sabi pa ng scripture, walang gagawin ng Diyos maliban na ihag muna ang kanyang mga lihim sa kanyang lingkod na mga propeta. Amen. Hallelujah. So kapag naranasan nating maging reflektor, pag kinain natin ng buong buo ang salita, ilininya natin ang ating sarili sa salita, hallelujah, then magre-reflect tayo, then makakasama tayo sa pag-agaw. Quote number 7. Influence. November 14, 1963. The book is Jesus Christ. So, sino ang aklat na ito? Ng katubusan, mismo ang ating Panginoon. Paragraph 12, sabi ng prophet, the New Testament and Old, both all speak of Jesus. See? Jesus Christ, the Son of God, because He is this book of redemption. He is the book of redemption. So, yan mismo ang sinabi ng prophet. Sabi muna niya, He is this book of redemption. And He is the book of redemption. He is this book of redemption. He is the book of redemption. Amen. So ang Panginoon pala ang aklat na ito, mga kapatid. Ang bukas na aklat pala, hallelujah, yung ating Panginoong Jesucristo na inireveal sa atin. Kaya nga ang pagbubukas ng 7 selyo ay napakahalaga. Nang buksan ang ika-7 selyo, sino ang nilalaman? Si Kristo.
At ang ating Panginoon pala ang buong aklat na ito. He was the Word and He is the Word. And that's bound to Him, you see. So this is the whole book of redemption, which is Jesus Christ. So ito daw po ang buong aklat ng katubusan na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Fitly put together by God. Iniayos ng maigi, ng mabuti ng Diyos, ng Diyos Ama. With the promises of redemption and healing, restoration, both physical and spiritual, healing, both physical and mostly the spiritual, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, ang aklat na ito na inayos ng Diyos, ginawang para bang isang aklat, paglalarawan, ang aklat ay simbolo lamang iniayos ng Diyos na naglalaban ng mga pangako ng katubusan. Amen. Hallelujah. And everything, not only the promise of redemption, not only the healing, kundi and everything, andun na lahat. Ang pag-agaw ay nariyan. Hallelujah, lahat ay nandiyan. Sabi pa ng prophet, eternal life, eternal youth, eternal power. And everything for the human being. See? Do you get that now? This book is Jesus Christ. And He come as a human being and redeem us. And every promise is in Him and for you. Amen. Can we say amen? Amen, mga mahal kong kapatid, say amen. Ang lahat daw ng pangako ay nasa Kanya. At para sa iyo. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Siya ang aklat at Siya ay pumarito sa sangkatauhan. Naging kagaya natin. Naging tao ang ating Panginoon para tayo ay tubusin. The kinsman redeemer. Hallelujah, He redeem us. A part, B part. Pagbabayad at pag-claim, mga mahal kong kapatid. At lahat ng pangako na nakapaloob sa katubusan ay nasa ating Panginoon at para sa ating lahat. Amen. For He is the Redeemer. So bakit tinawag itong Book of Redemption, mga mahal kong kapatid? Meron kasing Redeemer. At yung gagawin ng Redeemer, yung pagtutubos sa kanyang gagawin, ay lahat ay nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, lahat ng plano ng Diyos Ama ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Pag tinignan mo po kasi ang aklat, pag tinignan natin ang aklat, mga mahal kong kapatid, andyan lahat. Ibig sabihin, ang buong kwento ng katubusan, plano ng katubusan, lahat ng plano ng Diyos ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So, sino ang kinakailangan pala nating kainin? John chapter 6, basahin natin. Verse 53, ito binasa natin nung nakaraang linggo. Sabi sa verse 55, for my flesh, verse 53, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink His blood, ye have no life in you. So, hindi daw natin kakainin ang laman ng anak ng tao, the Son of Man. At sino ang Son of Man na yan, mga mahal kong kapatid? Our kinsman. Hindi Son of God, hindi Son of David. Pag Son of God, speak about the Holy Spirit. Pag sinabing house of Son of David, it speak about the King of Kings sa millennium. Pero pag sinabing the Son of Man, bilang propeta. Kaya nga tayo kapag kinain natin ang Panginoon, sinampalatayanan natin ang Kanyang salita, at tayo ay nakipag-isa sa Kanya, tayo din ay magiging mga prophets. Merong dalang mensahe. Amen. Kung ang ating Panginoon ay propeta, then magiging mga prophets din tayo, mga mahal kong kapatid. At kung prophets ka, you have a message. And that's the message of the hour. Kaya nga, prophesy again.
you will prophesy again. Wala kang dadalhin ibang mensahe, kundi ang mensahe ng nahayag. Ang ipoprophesy mo lang ay ang aklat na ibinigay sa iyo. Ang aklat na sinampalatayanan mo. Kinakailangan mong tanggapin ang the Son of Man. At sino ang nagpakilala ng the Son of Man? Sabi ng propeta, here is a Son of Man, revealing the Son of Man. A Son of Man, Brother Branham, iba po yung the Son of Man sa a Son of Man. Yung a Son of Man, capital, small S-O-N. A Son of Man, revealing the capital S-O-N, revealing the Son of Man. Ang propeta, ang major prophet, ay in-reveal ang dakilang propeta ng mga propeta, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. At kung tinanggap natin at kinain natin, pag sinabing kinain, mga mahal kong kapatid, sinampalatayanan ng buong buo. Amen. Tinanggap ng buong buo. Para bang isang pagkain na tinanggap mo. Pagkatapos mong mahawakan, tinanggap mo, kinain mo, at naging parte ngayon ng buhay mo. Amen. You live what you believe. Kaya pag tinanggap mo, ang kinain mo ay ang aklat na bukas, ibig sabihin, alam mo kung anong 7 selyo. Hindi kaligtasan lamang ang alam mo. Hindi lamang pagsisimba ang alam mo, dapat ang pagsisimba, alam na natin yan. Nung nandun pa kayo sa denomination, tinuruan na kayong magsimba. Maging mabait, tinuruan na kayo ng nanay niyo. Ang maging mabuting tao, ang gumalang, tinuruan na kayo. Ang maging banal, itinuro na yan sa mga simbahan. Pero ang reveal, ang mga hiwaga, hindi yan itinuro sa atin. Amen. May the Lord help us, mga mahal kong kapatid. Ang pagkain sa aklat na ito ay pagtanggap ng buong buo sa mensahe sa ating panahon. Amen. Hallelujah. Except you eat the Son of Man, the flesh of the Son of Man. Ano meron sa laman ng Son of Man? Mensahe. And drink of His blood, ye have new life in you. Verse 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life. And I will raise him up at the last day. Mamatay man siya sa pisikal, taglay niya ang buhay na walang hanggan ng eternal life sapagkat parte na siya nito. Kaya makakakain lamang, ang makakatanggap lamang ng mensahe sa bawat kapanahunan ay ang mga predestinadong binhi. Amen. Ang tumanggap ng mensahe ni Luther, predestinado sa kanyang panahon. Ang tumanggap ng mensahe ni Wesley, predestinado sa kanyang panahon. At ang tumanggap sa mensahe ng propeta sa ating panahon, predestinadong binhi sa ating panahon. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon, mga mahal kong kapatid? And I will raise him up at the last day. Kailan na yan? Kailan na yan? Rapture. Second part ng redemption. Claiming. Ang kumain ng aklat na bukas. Ang kumain ng mensahe. Sa bawat panahon na kanyang kinabuhayan, sila ang makakasama sa pag-agaw. Mamatay man sa laman, pero sabi diyan, muling bubuhayin ng Panginoon para sumalubong sa Kanya. Verse 55, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Ano meron dyan, mga kapatid? Baptism of the Holy Ghost, adoption. Ang makakasama sa rapture, ang tatanggap ng mensahe at mabubuhay sa mensahe, ang Panginoon ay nananahan sa Kanya at nakikipag-isa sa Kanya. Ito yung sinasabi ko sa pangaral ko din dati. Kung naalala nyo yung pangaral ko na patungkol sa isla ng Patmos, yung topic ko na I was in the Spirit. Nalala nyo ba?
Sabi ni John, I was in the Spirit in the Lord's day. I was. Bakit sinabing I was? Nang bumaba ang Panginoon, kinausap siya, sinamahan siya ng Espiritu ng Panginoon. Pero kinakailangan magdesisyon ni John. Kinakailangan niya ring sumama sa Espiritu ng Panginoon. Kinakailangan niyang makipagkaisa. Hindi lang ang Panginoon ang nakikipag-isa sa atin, mga mahal kong kapatid. Sabi doon, kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ang Diyos ay naroon ng kalayaan. Amen. Pero kung nasaan ang Espiritu natin, nandoon ang Espiritu ng Diyos, naroon din ang kalayaan. Na kinakailangan nating makipag-isa sa Kanya. At ingatan ang pakikipag-isang ito. Last verse, verse 57. Aba, ayaw 5:7. Ibigay mo. Yeah. John 6:57. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Yan yung pandulo, pampito. In time evangelism, witness the redemption, share the message of the hour, foretell what is happening in our days, foretell what will happen, reflect the message, and be a message. Ang tatanggap ng aklat at kakain ng aklat na bukas, hallelujah, ipapamuhay ang aklat. Ipapamuhay si Kristo. Ipapamuhay na dala ang mensahe sa kanyang panahon. Can we say, Amen? Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Balikan mo nga, Sir Mary Ann. Meron pang 7 minutes. Balikan mo yung inisa-isa natin, yung 7. Thou must prophesy again. I-review lang natin. Atras ka lang ng konti. Yeah. End time evangelism. Yan ang nilalaman, mga mahal kong kapatid, ng thou must prophesy again. End time evangelism. Hindi maaari ng isang anak ng Diyos na kumakain ng aklat, na naging parte ang aklat sa kanyang buhay, na nakaranas ng gawa ng katubusan, na naranasan ang pagtutubos ng Panginoon sa kanyang buhay, na walang may pipresenta sa mga taong nakapaligid sa kanya. Eat the book, and thou must prophesy again to many peoples. Amen. Marami kayong kasama sa bahay, sa school. Sana makita nyo yan sa buhay niya. Hindi kayo yung nai-influensyan. Ate Nani, hello, kumusta be? Yung mga kabataan natin dito, kumusta kayo? Yung mga kabataan natin, mas ini-enjoy nila yung company nila sa school. Kaya nga yung mga kabataan, nung nakaraang miniting ko sila, isa to sa binigay ko sa kanilang mensahe. Mas gusto kong makita kayong masaya na kasama niyo mga Kristiyano. Nakakapagselos naman talaga pag nakita mong ang saya-saya. Ang saya-saya ng anak mo tapos ang kasama mga unbeliever. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong maging masaya sa kanila. Pero gusto kong makitang masaya kayo dito sa church. Nakakalungkot ba dito sa church? Bibira ako makakita ng taong masaya dito sa simbahan. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Be a message and live the message. So, na kailangan natin gawin, eat the book. Eat the open book. Receive the message and be part of the message. Makipag-isa ka sa mensahe.
Hindi natin pwedeng isantabi ang mensahe sapagkat nabubuhay tayo sa mensahe. At dapat tayong mabuhay sa mensahe. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. So, dinaan ko na lang to sa Bible study. I hope na meron tayong pag-aaralan, i-review. Mawit tayo ng isang awit, mga musicians. Bago tayo mag-closing prayer. Meron bang mga prayer request dyan? Ako, iniisip ko kanina, dalhin natin sa panalangin yung biyahe ng aming anak, Sister Chichi, bibiyahe sila papuntang Davao. Ay, tama ba? Bukas ba? No? Diretso kayo, pag galing dito, sa bus, anong araw yung, nyo, sakay nyo yung aeroplano? Friday pa naman. So, ibig sabihin, day trip kayo bukas. Day trip. Anong oras kayo alis? 9 a.m. So, darating kayo doon, gabi. So, matutulog kayo ng isang gabi, tapos kinaumagahan, saka kayo bibiyay papuntang Davao. So, halos isang linggo. So, gusto ko ipag-pray natin ang travel ng aking anak. Kung merong mga request prayer, itas nyo na lang mamaya sa ating panalangin, mga kapatid. Awitin natin yung awit na sabing, To God be the glory. Awitin natin. At after niyan, tayo mananalangin. Thank you, Lord. So, ang nilalaman ng aklat, mga mahal kong kapatid, ay ang plano ng Diyos ng katubusan. At lahat ng kanyang gagawin, at lahat ng mga bagay na kanyang ginawa na. To God be the glory. Yes, Lord. To God be the glory. Lord, salamat. Bawi lamang sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian, dakilang Diyos. At mangyari nawa ang iyong mga salita sa aming mga buhay. For the things He has done. To God be the glory. To God. Amen, Lord. Sa iyo lamang mauwi ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan, Panginoong Diyos. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa aklat na bukas na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong salita sa panahon namin kinabubuhayan. He has done. Next, Ramerian. With His blood, amen. He has saved. Thank you, Lord. With His power, He has raised. Amen. To God be the glory for the things Misampang with His blood. Amen. With His blood. Thank you, Lord. He has saved. Salamat po, Panginoon. With His power, Lord, salamat sa iyong kapangyarihan na nagbangon sa aming mga kaluluwa at spirito, Panginoong Diyos. At isang araw, ang kapangyarihan rin ito ang magpabangon sa amin para sa higit na kaluwalhatian sa mga huling araw na ito. For the day, for the last time, to God be the glory. Amen, Lord Jesus. To God, Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo. May taas ka sa aming kalangitan, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Hallelujah. Be
kapatid. Amen. Amen. Amen, Lord. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Ang makakaranas lamang na ipamuhay ang mensahe at maging mensahe ay ang mga anak ng Diyos na predestinado, itinalagang makakain ng aklat. And I hope, mga mahal kong kapatid, we hoped, asahan ninyo, ilagay nyo yan sa puso nyo, sa isip nyo, you have that kind of hope na umaasa na, Panginoon, sana isa ako sa predestinado. Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka. It's all by your will, Lord God, by your plan, your choice, bago pa itag ang sanglibutan. Ito'y pagpili mo, Panginoon. At kung isa ko sa pinili mo na maghahayag ng iyong kaluwalhatian at magiging mensahe, buhay na patotoo para sa henerasyong aking kinabubuhayan, so be it. Amen, Lord. Amen, Lord Jesus. Kung meron kayong dapat isipin, i-imagine, mga kapatid, ilong, i-desire, asahan, yun ay maging isa kayo sa napili ng Diyos. At walang masama na mag-imagine, na mag-isip, na paniwalaan, na sampalatayanan, na angkinin, na isa ka sa pinili ng Panginoon. Isa ka sa pinagkalooban o pagkakalooban ng aklat na bukas, ng aklat na ito, ang ating Panginoon, the revelation of Jesus Christ, ang kapahayagan ni Kristo, na matatanggap mo ng buong buo. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Salamat sa mga pagtuturo mo sa amin. Salamat, Lord, na patuloy mong itinutuwid ang bawat isa sa amin. Marami, iba't ibang kaisipan, Panginoong Diyos, ang naglalaro sa aming puso. Bawat isa amin ay may kanya-kanyang angking katatayuan at kalagayan sa iyong harapan na magkakaiba ang inaabot ng sukat sa pagkaunawa ng mga bagay na aming napapakinggan, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Iba-iba ang edad ng mga kapatid na nandito. Bawat isa amin may mga kabataan na nasa murang gulang pa lamang, Panginoong Diyos, at meron namang mga matanda na. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ang ilan sa mga nanditong kabataan, bagamat kabataan, ay matalas lang na pag-uunawa ang iyong kalooban, ang iyong salita. At meron din naman ang mga nasa edad na, Panginoon, na tila ba ang kanilang kaisipan ay mura pa sa pagkaunawa ng iyong mga salita. At Ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat ng ito. At higit sa lahat, Ikaw ang nakakaalam at nakakakita ng binhi ng buhay na yung itinalaga sa bawat isa sa amin. At Ikaw din po, O Diyos, ang nakakaalam kung sino sa amin ang mga nakatalaga, natatanggap at makakakain ng aklat na ito ng katubusan na magiging parte ng aming mga buhay. Lord, alam ko na tangi kong magagawa ay umasa. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, na habang inihanda ko ang paksang ito, may mga pagbubulay, imahinasyon nilalagay mo sa aking kaisipan. Isang napakainam na kalagayan ng isang mananampalataya na nakakain ng aklat. Isang mananampalataya na mayroong confidence, courage, Lord, paninindigan, kasiyahan, kasiglahan, na ipahayag ang mensahe sa aming panahon. Na ibalita ito at patotohanan sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ito ang nakita ko sa aking pagbubulay. At gusto ko itong makita sa aktual, in reality, sa bawat isa amin na nandito ngayon, Panginoong Diyos, sa mga mananampalatayang tinawag mo sa huling mga araw na ito, sa dakong ito ng Nambo, ng La Purisima, at bawat bayan na nandito, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord, nalalaman mo, Ikaw po ang saksi. Nakita ko ang isang napagandang kalagayan ng mga mananampalataya na nakakain ng aklat na ito. Isang mananampalataya, hallelujah, na nagpapahayag kung ano ang kanilang naranasan, lalong-lalo po ang katubusan, na magagawa nilang patotohanan ng katubusan sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos. Gaano kasarap ang kaligtasan, gaano kasarap ang katubusan, Panginoon.
gaano kasarap ang bagong buhay na binago mo. Hallelujah, na inilalantad mo sa bawat isa amin. Na ito'y itinalaga mo na mapasa amin bago pa itatag ang lahat ng mga bagay, Panginoong Diyos. Lord, mangyari ang lahat ng ito. Ang aking nakita sa aking imahinasyon, sa aking pagbubulay, ay makita ko nawa sa realidad, Panginoong Diyos, sa aking mga kapatid sa dakong ito. Makita ko sa bawat isa amin. Nagawang sabihin ng propeta, na i-imagine namin, Panginoon, ang aming kalagayan na wala kaming magagawa kung wala ka. Na lagi naming isipin na kami walang anuman kung wala ka, Panginoong Diyos. At kung kami naman ay nakaranas ng pagliligtas mo, ng pagtutubos mo, hallelujah, napakasarap din pong i-imagine, Lord. Pakaisipin kung ano ang magiging kalagayan namin sa huling mga araw na ito. Panginoon, alam ko ang aking mga kapatid na nandito may mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga mahal sa buhay na nais nilang maakay din naman, Panginoong Diyos, makarinig ng mensahe. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Wala kaming magagawa, Panginoong Diyos, kung wala ka. Tunay na ito'y sa pagtatalaga lamang. Kung kaya't ang lahat ng ito'y aming ipinagkakatiwala sa iyo at patuloy na iniaasa lamang sa iyo, Panginoon. Mangyari, O Diyos, ang iyong kalooban. Mangyari kung anong nais mo sa bawat isa amin. Lord, kung meron ka mang mga tatawagin pa sa huling mga araw na ito, kung meron pang parte ng iyong nobya, Panginoong Diyos, Lord, nandito ang mga pinili mo, tinawag sa dakong ito. Patuloy mo, Panginoon, ay pagkaloob ang iyong salita at kainin nila, Panginoong Diyos. I-enjoy nila ito na maging parte ng kanilang buhay, Panginoong Diyos. At magawang abutin ang mga taong ito, ang mga kahuli-hulihang mga predestinado na magiging parte, Panginoong Diyos, ng iyong nobya. At mga taong maliligtas, maraming maliligtas, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa amin sa dakong ito na maging alulod ng biyaya at pagpapala, lalong-lalo na po ng kaligtasan at katubusan, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa gawain na iyong ipinagkaloob muli sa amin sa gabing ito. Salamat sa bawat isa na nandito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Kung meron man pong mga dalangin ng aking mga kapatid na nandito, sa gabing ito na patuloy na inilalapit at inudulog sa iyo, Lord, ano man ang mga bagay na ito, ikaw nawa ang magpangyari, Panginoon, alinsunod sa iyong kalooban para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoong Diyos. Kung ito ay parte ng katubusan, ng pagtutubos mo, Panginoong Diyos, gawin mo po ito sa bawat isa na nangangailangan, sa mga anak mo na dumudulog sa iyo sa oras na ito, na humihibig sa kanilang mga tahanan, na inilalapit ang mga bagay na ito na idinadaing sa iyo, Panginoong Diyos. Kung ito ay paglapit para sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, mangyari ito, Panginoong Diyos. Kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, kagalingan sa mga taong may karamdaman, sa mga kapatid naming may karamdaman, Panginoon. Paglaya sa mga dapat na makalaya, Panginoong Diyos. Hallelujah, sa mga pangangailangan, Panginoon. Kung ang mga dalangin ng aking kapatid ay makalaya, breakthrough, Lord, sa pinansyal, Lord, mangyari ang iyong kalooban. You are the Jehovah Jireh, Lord God. Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Panginoong Diyos. Jehovah Shalom, sa mga kapatid ko na nahihirapan sa mga pag-iisip dahil sa mga bagay nandito sa lupa, Lord, ikaw ang kapayapaan namin. Ikaw ang kapayapaan ng bawat isa. At sa mga tila ba natatakot, nag-aalinlangan, Lord God, ikaw ang aming Diyos na may dala ng watawat ang bandila ng pagtatagumpay, Panginoon. You are the God of our banner, Lord God. Hallelujah, dala namin ang bandila ng pagtatagumpay, ang bandila sa pakikipagbaka, Panginoong Diyos. At ang bandilang ito, hallelujah, ay walang kaalaman sa pagkatalo, kundi lagi may pagtatagumpay, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord, ikaw ang maging sa amin, Panginoong Diyos. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa aking mga kapatid na nandito, ikaw ang maging lahat-lahat sa kanila, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, sa aking anak na bibiyahe bukas, nilagay mo sa aking puso na dalhin ito sa panalangin, Panginoon. Ikaw pang mag-ingat sa aking anak na bibiyahe, Panginoong Diyos. Mangyari lamang ang iyong kalooban. Sa iyo ko po siya pinagkakatiwala, sa iyo ko po siya tinatagubilin, Panginoon. May tiwala ako sa aking anak, Panginoon, pero higit ako mayroong tiwala sa iyo. Sa iyo ko po siya inilalapit, Panginoong Diyos. Huwag mong kakalimutan ang aking anak, aming anak, Panginoong Diyos, ang aming kapatid si Chichi, na ilang mga araw namin hindi makakasama, gawain na hindi namin makakasama. Ikaw po magprotekta sa kanya, Panginoong Diyos. Ingatan na makarating sa kanilang paroroonan at makabalik
sa dakong ito na ligtas at maayos, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Meron kaming pagkakatiwala sa iyo. Purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka, Panginoong Diyos. Sa iyo ko rin po patuloy na tinataas ang gawain sa dakong ito, ang mga manggagawa, ang mga mananampalataya. Maraming salamat, Lord. We bring back to you all the glory and praises, and we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen. And Amen. At ang ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.